Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 3 ng ating story. Mabilis akong bumaba ng hagdan, buhat ang mga natuyong damit. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang kakatapos lang na tagpo namin ni Maxine sa drying area. Kumatok ako sa pinto at inantay na may magbukas nito. "Oh, bakit pawis na pawis ka?" tanong ni Jean. Ang dami pala nitong sinampay mo." Bakit kasi binuhat mo lahat? Nasaan si ate?" Pumasok ako ng bahay at nilapag sa sofa yung mga damit. Nandun sa 4th floor, sa nanghiram ng DVD, kaya nauna na ako. Nagkukwentuhan pa sila "O sige, magpunas ka ng pawis, tapos uminom ka ng tubig bago ka umuwi. Paggamit na rin ng CR ha." Pumasok ako sa CR. Agad akong naghugas para hindi makahalata si Jane. Naghilamos at nagbasa ng buhok. Ibang klase si Ate Maxine. Hindi lang pala sa pakikipagniig magaling, pati na rin sa galing umisip ng dahilan. Pagkatapos kasi namin, sinabihan niya ako na bumaba na agad. Dalhin lahat ng mga damit at sabihin kay Jane na dumaan siya doon sa nanghiram ng DVD. Sabihin ko raw na nagkwentuhan pa sila, kaya napatagal kami. Pero ang totoo, tumambay lang siya doon sa drying area. Paglabas ko ng banyo ay pumasok na ng bahay si Maxine. Naipahiram daw ni Lynn yung DVD sa pinsan niya na taga Marikina. Sa Martes pa may sasoli. Nakakainis. Naks, dahilan at palusot Kinuha ko na ang backpack ko at nagpaalam na akong umuwi. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na nasundan yung huling namagitan sa amin ni Maxine. Bihira ko na rin siyang makita sa bahay o makatext. Kami naman ni Jane, ganun pa rin. Madalas pag weekdays, tambay kami sa kanila. One Friday, mga 4 p.m. Nakatambay lang kami kina Jane. Mga isang linggo na lang at patapos na ang semester. Gagraduate na si Jane. Nakaupo kami sa sofa, nanunood ng TV. "May gala kaming barikada next weekend. Pwede ako sumama?" tanong nito. "Sinabi ko na sa'yo yan, di ba? Masasabihin mo lang kung saan yun, no problem." Finals na kasi next week. Hanggang Friday lang yung exam namin. Nag-aya sila Daisy na magpunta sa house nila sa province. "Saan nga yun?" "Nag-daw Alis daw kami ng Saturday ng 4 a.m. 3 a.m. dapat nasa airport na kami." "Okay, kailan balik nyo?" "Tuesday ng hapon. Wala naman na kaming pasok nung week na yun. Aayusin na lang requirements tapos graduate na ako Byron." At ngumiti siya sa akin. "I am happy for you." Hinalikan ko siya at gumante naman siya. Ang bango-bango ng hininga niya at amoy na amoy pa ang buhok na bagong paligo. Kakatapos lang namin gumawa ng milagro bago siya naligo at tinabla na naman agad ako sa kanya. Humaplo si Jane sa ibabaw ng pantalon ko. "Oh, bakit galit na agad to? Kakatapos lang natin, di ba?" "Ang bango mo kasi. Nakakagigil." "Isa pa tayo? Pwede na pa kitang angkinin ngayon? Next week pamansarin natin, di ba?" Wika niya. "Oo, sa Saturday. Nasa Naga ka naman, di ba? So, i-advance natin." Napaatras siya at nagulat. "Ay, oo nga. Sorry, Byron. Hindi na lang ako sasama doon. Ika-cancel ko na lang." "Ano ka ba? Okay lang. We can do it some other time. Like now." "Sigurado ka ba?" "Yes. So, gawin na natin ngayon, Jane?" "Pagbalik ko na lang." "Sayang. Akala ko pa pwede ngayon." "Pagbalik ko na lang, please. I will make it up to you, promise." "Sure. No problem." Hinalikan ko siya ulit. "Ano bang pantasya mo?" tanong ni Jane. "Ha? Like, meron ka bang ibang gustong gawin para mas magpa-turn on sa'yo?" "Wala naman. Lahat naman turn on sa akin wala kang naiisip na kahit ano? Like, do it in public? O kaya naman, tatluhan?" Nagulat ako. Hindi ko naisip na may mga alam siyang ganun. "Tatluhan? Interesting." So gusto mo palang makipagsalo sa dalawang babae ng sabay, ha? Shit.
This is the first time na nag-open up siya ng ganitong topic sa akin. Well, fantasy lang naman. Hindi naman sinabing tototohanin. She got me. Hinalikan ko siya. Lalo kong ginanahan ulit dahil sa topic namin. Napahaplos ako sa kanyang harapan at napadiin naman ang palad niya sa pantalon ko. Dahil pinayagan mo akong umalis, kahit mansarin natin, may gagawin ako sa'yo. Wait lang. Wika niya. Wala akong idea kung anong gagawin ni Jane. Pumasok siya sa kwarto at lumabas na may dalang panyo. Now, you do as I say, ha? Piniringan niya ako at pinasandal sa sofa. Nakalapad na ang panyo sa mga mata ko at wala na talaga akong makita. Naramdaman ko ang hininga ni Jane sa kanang tenga ko. Bumulong siya na para bang nangaakit. Ready ka na ba? Yes, sagot ko. Dumikit ang labi niya sa tenga ko at naramdaman kong dahan-dahang naglakbay ang isang kamay niya sa dibdib ko paibaba sa dulo ng damit ko. Itinaas niya to para alisin. Shit, Jane. Anong gagawin mo? Tanong ko. Shh, tahimik ka lang. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Naramdaman kong tinanggal niya ang aking sintron at ibinaba ang pantalon ko hanggang tuhod. Ramdam kong nakaupo siya sa nakadiretso kong mga binti. Ang laki talaga, Byron. At agad na lumusong si Jean. Para akong masisiraan ng bait. Ngayon ko lang natamasa ang ganito. Ang pagsilbihan ng mahal mo habang nakapiring at tanging kadaliman lang ang nasisilayan. Ramdam ko ang pag-alo ng sofa at ilang sandali pa ay tumayo si Jane. Bumulong siya sa tenga ko. Di ba sabi mo, interesado ka sa tatluhan? What do you mean? Tanong ko. Gusto kong isipin mo na dalawa ang babae sa harap mo ngayon. This is not really comfortable. Pero nag-e-enjoy ako. I just don't want Jane to get offended at some point. Come on, sakyan mo lang. Isipin mo may babae dito kasabay ko na nagpapasaya sa'yo. I can't. Ikaw lang ang naiisip ko. Sige na, enjoy mo lang. Mag-isip ka ng artista or yung mga babae sa site na napanood natin. Sige, I will try. Pero bakit naman sila biglang mapupunta dito? Tanong ko. Sus, kunwari nga lang Byron. Stop being the nerd. Isipin mo, may isa pang babae na nagpapakasasa sa'yo ngayon. Nagpatuloy ang kapilihang trip ng kasintahan ko. Habang nakasandal pa rin ako sa sofa at nakaluhod naman siya sa harap ko. Ano Byron? Sinong naiisip mong kasalo natin? Tanong niya. Honestly, wala. Pag naiisip ko yung mga artista, naiisip ko agad na hindi naman sila makakapunta dito. It's just killing my mood so wag na lang. Come on! Sige, para kunwari totoo. Isipin mo si ate. Nandito ngayon. Tapos dalawa kaming nagpapakasasa sa'yo. What the? Is this a test? Alam na ba ni Jane? Baka pinaglalaroan lang ako ng magkapatid na to. Tumanggi ako at akmang aalisin ko na sana ang panyong nakapiring sa akin, pero ginawa ka ni Jane ang kamay ko. Shh! Don't kill the mood, Byron. Are you sure? Oh, kunwari lang naman eh. Pero bakit si Ate Maxine? Gusto mo yung realistic, di ba? O kunwari, nandito na si ate. Tapos nakita tayo. Then, sumali siya sa atin. Alright, sige. Good boy. Sinunod ko si Jean. At sa isip ko, si ate nga ang nasa harapan ko ngayon. Iba ang naging epekto sa akin. Iba talaga pag si Maxine ang nasa isip ko. Parang totoo. At para akong masisiraan sa tindi ng tinatamasa. Pero hindi ko talaga lubosang maisip. Nahayaan niyang isipin ko ng ate niya ang makakasalo namin ngayon. Maya-maya hingal na hingal ako at nanlambot ang matuhod nang sa wakas ay mapadako na ako sa rurok.
Tinanggal ni Jane ang blindfold at ngumiti sa akin. Buong akala ko ay nandoon nga si Ate Maxine, ngunit kami lang ang nasa bahay. Pumasok siya ng kwarto para magbihis. Ako naman ay nag-CR para maghugas. Nang pareho na kaming nakapag-ayos, ay tinulungan ko na siyang maghanda ng hapunan. Nag-enjoy ka ba, Byron? Oo naman. Salamat ha. Naghuhugas ako ng pinggan at siya naman ay naghihiwa ng gulay na lulutuin niya nang bumukas ang pinto. Dumating si Maxine. Nagulat kaming pareho. Oh, bakit? Nakasuot ng dress si ate na hapit sa kanyang harapan at sa kanyang bewang. May zipper to sa harap. Light lang ang makeup ni Maxine na nagpaganda lalo ng maamo niyang mukha. Mga 6 years ang tanda niya kay Jane pero hindi halata. Mukhang magkaedad lang sila. Kung hindi ako nagkakamali, 26 na si Ate Maxine at 20 naman kami ni Jane. Halos napatitig ako sa mukha ng babaeng kanina lang ay pinagpapantasyan ko. Ang aga mo ngayon na? Tanong ni Jane. Masakit kasi ulo ko kaya umuwi ako kaagad. Sabihin mo, tinatamad ka lang kasi nag-resign ka na. Hindi naman. Long time no si ate. Kumusta? Nag-resign ka na nga? Tanong ko. Hi, Byron. Ito, pagod. Anong merienda? Oo, few weeks ago. Actually, last 2 weeks ko na sa work. Then, may 1 month akong bakasyon bago ko mag-start sa bago kong trabaho. May tinapay dito, ate. Kwento mo naman bakit ka nag-resign? Wika ni Jane. Parang nangaasara. Umupo si Maxine sa tabi ni Jane. Gago kasi yung boyfriend ko eh. Napuno na ako. So, anong connection nun? Ay, hindi mo pala alam. Anak ng boss ko si Jay. To make long story short, ayoko nang magtrabaho sa mommy ng ex ko. Single na si ate? Wow! Oh, I see. Sorry to hear that. Jane cut the topic. May lakad nga pala ako next week, ate. Saan na naman kayo gagala? Ako lang with my barkada. Hindi naman kasama si Byron. Saan lakad mo at kailan? Saturday next week, ate. 4 a.m. alis namin papuntang Naga pero 3 a.m. daw dapat nasa airport na kami. Layo ah. Kailan balik mo? Tuesday ng hapon, ate. So after mo sa school ng Friday, diretso ka na sa airport. No, ate. 3 p.m. tapos klase ko eh. Masyado namang maaga. So aalis ka dito ng mga 2:30 a.m. ng Sabado. Yes, magta-taxi na lang ako. What? Delikado ngayong mag-taxi lalo na ganung oras. Mukhang di papayagan ni Maxine si Jane. Byron, ihatid mo yung kapatid ko sa airport. Kumontra agad si Jane. Ano ka ba, ate? Tanaw nga yung airport dito. 30 minutes lang yan, kaya ko na yan. Di wag kang umalis. Byron, natinig mo ba ako? Yes, ate. Naku, mahihirapan yan pabalik nun eh. Wala pa namang masyadong biyahe pa uwi sa kanila ng ganung oras mula sa airport. Di dumiretso siya dito pagkahatid sa'yo. Diyan sa matulog sa sofa. Umuwi na lang siya pag may araw na. Okay lang ba yun, Byron? Sure, okay lang. Ako nang bahalang maghatid kay Jane sa airport. Bigyan mo na lang kay Byron yung susi mo, Jane, para hindi na ako gigising pagbalik niya. Sige, ate. Thank you. Pasado 8:00 na ng gabi nang nakalabas ako ng school. Hanggang 7:30 p.m. kasi ang final exam ko. Pero nag-aya yung mga tropa ko na kumain muna ng lugaw. Konting celebration para sa huling exam ngayong semester. Last na to para sa ika-4 na taon ng karera ko sa pagka-inhinyero. Matatapos na. 1 taon na lang. Kasabay ko sa jeep papunta sa bahay ni Jane yung iba kong mga kaklase. Uy, Byron, ako na magbabayad ng pamasahe mo ah. Huwag na pre, meron pa naman ako eh. Alam ng mga tropa ko ang hirap ko sa buhay. Walang permanenteng trabaho ang parehas kong mga magulang. Si tatay umi-extra bilang construction worker. Si nanay, labandera sa mga mas may kaya sa lugar namin.
Nakikitira lang kami sa maliit na lupa sa likod ng isang eskwelahan, kung saan dating janitor ang lolo ko. Laking probinsya ang mga magulang ko. Nagbakasakali sa Maynila, pero hindi pinalad. Dito na ako sa Metro Manila pinanganak, at dinanas ko ang hirap ng buhay. Buti na lang wala akong kapatid. Kahit papaano, naigapang ako sa hirap ng mga magulang ko. Sinuwerte ako na makakuha ng scholarship para sa college, kaya napilitan ako maging engineer. Kailangan kasi science or technology ang course ng scholarship ko. Pero kung papipiliin ako, history or political science ang gusto kong kurso. Tapos magtutuloy ako ng law. Pero wala eh. Ito lang ang kaya natin. Sagot na kita pre. Tsaka ito yung 350 na bayad ng grupo namin dun sa program na ginawa mo. Langya. Buti na lang ginawa mo yun. Wala kaya akong naintindihan sa C language na yan. Uy Mark, nagbayad na ba yung grupo nyo? Yan? Kukunin ko yan. Next year daw, mas mahirap ituturo sa atin sa programming. Kaya tiba-tiba ka na naman. Ilan lang yan sa racket ko para makakuha ng pandagdag sa allowance ko. Okay naman yung allowance ng scholarship. Pero pag yun lang inasahan ko, sobrang sakto lang. Hindi naman. Ganun pa rin naman yung rate ko. Para sa inyo may discount. Pero pag yung ibang section, sabihin nyo 450 na bigayan ha? Oo nga pala. Next year graduate na syota mo pre. Talaga? May mahihingan ka na pag na-short ka boy. Wika ni Mark. Hoy, di ako ganun. Kahit kailan hindi ako nanghingi kay Jane. Kusa siyang nagbibigay. Pabiro ko. Tama yun. Hindi ako nanghihingi ng kahit na ano kay Jane. Sa totoo lang, pinipilit ko na ako ang gagastos pag date namin. Pero mabait naman si Jane at naiintindihan niya ang hirap na pinagdadaanan ko. Hindi naman sila sobrang yaman, pero kaya ng mga magulang niya na pag-aralin silang magkapatid sa Maynila. Taga Ilocos ang pamilya nila at doon sila nag-aral hanggang high school. Kung tamang alaala ko, kapitan ng barko ang daddy niya at doon nga yata sa barko namatay yun dahil sa isang aksidente. Yung mami naman niya, isang beses ko palang na-meet dahil bihira dumalaw sa kanila. Doktor pero hindi na nag-practice at kasalukuyang nagtuturo sa isang review center para sa mga nurses sa lugar nila. Bumaba na kami ni Mark ng jeep. Police station ang kanto ng iskinita nila Jane. Dito sa police station nagtatrabaho ang nanay ni Mark. Pre, yung bayad ng grupo namin, nagastos ko kasi. Hingi ako kay mama ngayon, lika sama ka. Naku wag na pre, nagmamadali na ako kasi baka naghihintay na si Jane. Tsaka di ba sabi mo, galit sa yung mama mo kasi nahuli ka niya na tumatambay dun sa bilyaran malapit sa school. Oo pre, pero di naman tatanggi yun pag sinabi ko may utang ako sa iyo eh. Tsaka mo na ako bayaran pre, ililista ko na lang muna yan ha. Bawi ako next time pre ha, pasensya na talaga. Pumasok na si Mark sa police station. Naglakad ako papunta sa apartment nila Jane. Mga isang block lang naman ang layo ng apartment nila mula sa main road. May gate ito na bakal. Malapad para makapasok ang mga sasakyan. May maliit na pinto naman para sa mga katulad kong commuter. Pagpasok ng gate, may bantay na sasalubong sa'yo. Hindi naman siya guard. Parang caretaker na naglalag ng mga bisita. Sa halos 11 months na amin ni Jane, kabiruan ko na si Rani, yung bantay. O Rani, sino nanalo sa PBA? Bati ko para hindi na ako magsulat sa logbook niya. San Miguel sir, pero mag-log ka muna, lulusot ka na naman eh. Hindi ako nakalusot. Haha, sayang, kala ko lusot na eh. Hindi pwede sir, mahigpit yung admin namin, kaya lahat ng bisita pinapalag. Talaga ba? Baka ako lang inaabala mo ha? Hindi naman sir, iniwan nga pala ni Ma'am Jane yung susi sir, bigay ko raw pagdating mo. Ha? Wala ba siya dyan? Lumabas kanina lang sir, mga 10 minutes bago ka dumating. Patay kasi sa cellphone ko eh, baka nag-text, hindi ko na-receive. Sumulat ako sa logbook, alas 9 na pala ng gabi. Pumanik na ako sa 3rd floor at dire-diretso akong nagbukas ng pinto. Napalakas pa ang pagsara ko.
Nang biglang may narinig akong sigaw galing sa CR at boses ni Ate Maxine. Jane? Ikaw yan? No ate, si Byron to. Ay, ano ba yan? Akala ko si Jane. Sige, maupo ka muna dyan. Antayin mo na lang si Jane. Naupo ako sa sofa. Sa right side ko ang pinto papunta sa kwarto nila. Sa left side naman ang pinto ng banyo kung saan nandoon si Maxine. Katapat ng pintong yun ang mismong pinto ng bahay. Nag-charge ako ng cellphone. Empty bat nga. Tumunog agad ang phone ko pagkabukas nito. Iniwan ko sa guard yung susi. Wala ka pa kasi si ate and I need to buy some essentials for my trip. Ingat ka ha. I love you. Message ni Jane. Hindi ako agad nag-reply. Bumukas kasi ang pinto ng banyo at sumilip si Maxine. Bagong paligo. Byron, favor naman Pakuha naman ng towel sa kwarto. Naiwan ko pala sa kama. Sinunod ko ang utos ni Maxine at inabot sa kanya ang towel. Amoy na amoy ko ang bango ng pinaghalong sabon at shampoo. Kahit hindi ko kita ang katawan niya, ang hard niyang tingnan sa buhok niyang basa pa. Thank you. Naupo ako ulit. Lumabas si Maxine ng CR. Amoy ko pa rin siya nang dumaan siya sa harap ko papunta sa kanilang silid. Nakabalot lang siya ng tuwalya. Papasok na siya nang tumunog ang cellphone niya na nasa dining table. Kinuha niya to. Lumakad siya ulit papunta sa kwarto, dala ang cellphone niya. Hot bath? Napansin ko kasi ang steam na galing sa CR. Ah, yes. Last day ko kasi sa office. Nagdala ng kinek yung isang office mate ko. Ang sakit pala sa katawan. O baka matanda ka na para sa mga ganun, ate. Wika ko. Ah, talaga? Nagpapatawa ka? Ngumiti si Maxine sabay pasok sa room nila. Maya-maya pa narinig ko siyang tinatawag ako. Byron, punta ka dito. Sumunod ako at nagulat ako sa nakita ko. Nakatabi si Maxine ng tuwalya at nakadapa sa kama. Na paano ka? I think kailangan ko ng massage. Favor naman pamasahe naman. Shit, iba agad ang tumakbo sa utak ko. The artist girl na kakilala ko personally ay nasa harap ko at nakabalot lang ng towel sa sarili. Pero kailangan kong mag-ingat. Baka dumating si Jane. Ate, baka dumating si Jane. Maabutan tayong ganito. I already took care of that. Pinakita ni Maxine ang text na sinendya kay Jane. Jane, favor naman Pabili naman ng kahit anong ulam na may sabaw sa tapsihan na binilhan natin. Tapos padaan naman ng pain relief ointment sa drugstore, please. Sige ate, pero baka matagalan na. Matraffic reply ni Jane. See? Paano kung bigla siyang dumating? Di ba nasa iyo yung susi niya? So kakatok yun. Hindi makakapasok agad. Ayaw mo ba akong i-massage? Tumihaya si Maxine mula sa pagkakadapa at natanggal ang towel niya. Bumungad sa akin ang kalusugan niya na halos basa pa galing sa paliligo. Siyempre gusto ko. Good, may lotion dyan sa drawer. Kinuha ko ang lotion at tumapa si Maxine. Wala siyang suot na kahit ano dahil hindi na siya nag-abala na ibalik ang towel niya. Kitang-kita ko ang buong likod niya. Pinagiran ko ng lotion ang kanyang batok. Dahan-dahan, pababa sa balikat. Panakbay sa kanyang likod. Sinadya kong bumaba pa ng kaunti at hindi siya pumalag. Saan ba masakit ate? Sa may balakang hanggang hita. Naglagay ulit ako ng lotion at hinilot ang parting masakit sa kanya. Idiniin ko ang pagmasahe. Napadaing siya. Masakit ba ate? Sorry. No, just right. Tinuloy ko sa kabilang hita at nagtagal ako sa pagitan ng mga to. Ramdam ko ang reaksyon niya na tila na kuryente. Hindi ko itatanggi na tinatablan na ako sa mga nangyayari. Habit ang maong na suot ko, kaya hirap na hirap akong hindi maramdaman ang akin. Mula sa pwesto kong yun, ay inabot ko ang kanyang tenga ng aking labi at marahang ginagat. Ate, ang sexy mo.
I know. Unti-unting umangat si Maxine. Gusto niyang tumihaya ngunit pinigilan ko siya. Tumayo ako at nagtanggal ng damit at pantalon at sumampa ako ulit sa likod niya. Patuloy ako sa pagsimsim sa kanyang batok at sa kanyang balikat. Halos hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung saan babaling sa kaniting tinatamasa. Byron, ang galing mong magmasahe. Para sa'yo, ate. Humarap siya sa akin kahit napilitan akong umalis sa pagkakadagan sa kanya at naupo sa tabi niya. Alam ko kung gaano kagigil sa akin. Pero kailangan nating magmadali. Sabi mo nga, baka dumating si Jane. Tinulak niya ako pati haya at agad sumampa sa akin. Wow galit na agad Byron. Ngayon lang kasi natin to gagawin. Excited ako. Sobra. Alin? Pangatlo na to, di ba? I mean, first time natin magsalo sa kama. Sa kama kung saan mo dinidiligan ng kapatid ko. Isang beses lang. Oh, lalong nagalit yata ha? Parang mas gusto niya si Jane kesa ako. No, mas gusto ko to. Talaga? Oo, ate. At pagkasabi ko noon, ay bigla na lang niyang inupuan ang akin. Nakalapat ang likod ko sa higaan, habang si Maxine naman ay nagkaliyad-liyad at nakatukod ang mga kamay sa gilid ng hita ko. Nakatingala siya ngunit aninag ko pa rin ang maganda niyang muka na halos napapapikit sa bawat pagkakataong nagsasalubong ang aming sarili. Matapos ang ilang minutong yun ay hingal na hingal kaming bumagsak sa pagod at ginitian lang ang isa't isa. Swerte mo, safe ako today. I wish we have more time, Byron. Feeling ko kulang talaga. We have. Di ba aalis si Jane? Pagbalik ko dito mamaya, masasolo kita. Oo, sige. Pagdating mo mamaya, puntahan mo ako agad dito sa kwarto Hindi ako magsasawang angkinin ka, Maxine. Talaga? The whole weekend? Wala si Jane, remember? So dito ako matutulog tomorrow night? Hanggang the night before bumalik si Jane. Oh yes, susulitin nating dalawa. Unti-unti nang bumangon si Maxine. Kailangan na nating mag-ayos, Byron. Baka dumating na si Jane. Tumingin ako sa wall clock sa loob ng kwarto. 9:40 p.m. na. Baka nga parating na si Jane. Mabilis na tumakbo si Maxine sa CR at narinig kong bumukas ang gripo. Nagbihis na rin ako at lumabas sa living room. Lumabas si Maxine ng banyo. Nakabalot ang tuwalya. Round 2 na? Loko ka, mamaya na no. Maghugas ka muna dun. Baka hawakan ni Jane yan, magtaka kung bakit malagkit. Sumunod ako. Naghilamos ako. Naghugas at nagbasa ng buhok. Paglabas ko ay nakaupo si Maxine sa sofa. May katek sa cellphone. Tumayo siya nang umupo ako. Pag dumating si Jane, sabihin mo masama pakiramdam ko. Sabihin mo nasa kwarto lang ako nung dumating ka at hindi pa tayo nagkikita dito sa bahay. Sige ate. Pumasok siya sa kwarto na parang walang nangyari. Naiwan ako sa sala. At tinignan ko ang cellphone ko. May message si Jane. 15 minutes ago, napauwi na siya. Maya-maya pa may kumatok sa pinto at agad kong binuksan. Si Jane. Dire-diretso siya sa dining table at nilapag ang mga binili niya. Nag-dinner ka na? Oo, kumain kami ng lugaw nila Peter kanina sa school. Ikaw? Oo, tapos na rin. Saan si ate? Nasa kwarto siguro. Parang may kausap sa cellphone Ayoko namang pumasok doon para tingnan. Pumunta si Jane sa kwarto. Tulog si ate Maxine. Mukhang napagod sa last day of work. Hinalikan ko si Jane. Oh, baka pwedeng makaisa. Kahit mabilis lang. Habang tulog siya. Sariwa pa sa isip ko ang tagpo namin ni Maxine. Pero syempre, iba rin si Jane. Mamaya na, mag-aayos pa ako ng damit Sige na, please. Mamaya na, Byron. Jane, baka pwedeng pa isa lang. Hinalikan ako ni Jane sa lips at bumaba ang labi niya sa leeg ko.
Paakyat sa tenga ko at bumulong. Mamaya na. Mahaba pang gabi, Byron. Bitin pero walang choice. Iniisip ko na lang na kung sakaling hindi ako pagbigyan ni Jane, solo ko naman ulit si Maxine mamaya. Dumiretso si Jane sa lababo para magugas ng pinggan. Tumunog ang landline nila at inutusan ako ni Jane na sagutin yun dahil basa ang kamay niya. Hello? Good evening? Hi, may I speak to Jane? Sino po sila? Si Cindy po ito, classmate niya. Hi Cindy, si Byron to. Kumusta? Wait lang, tawagin ko lang si Jane. Tinawag ko si Jane at sinabing kausapin ko lang muna si Cindy dahil naguhugas pa siya ng pinggan. Wait lang daw, naguhugas lang ng pinggan. Nandyan ka na agad? Okay lang Byron, balita ko yahatid mo lang si Jane sa airport mamaya. Hindi ka ba sasama? Hindi eh, for the girls lang daw sabi ni Jane. I told you, kasama namin boyfriend ko, di ba? Eh syempre, house yun naman yung pupuntahan. So okay lang kung kasama mo yung boyfriend mo. Ano ka ba? Kasama din namin si Denver, no? Denver? Si Denver Cruz? Tanong ko.